Sa mundong patuloy na nagbabago, kung saan ang bawat araw ay may bagong hamon at oportunidad, ang mga ideya, lalo na ang relihiyon at edukasyon, ay patuloy na nagbibigay gabay sa ating buhay. Sa dokumentaryong ito, pag-uusapan natin ang buhay ni Venice, isang born-again Christian, at si Shahana, isang estudyante na nagsusumikap sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Ang kanilang mga kwento ay sumasalamin sa mga ideya na humuhubog sa kanilang pananaw at nagiging lakas sa kanilang laban sa mga hamon ng makabagong panahon. Samahan kami sa isang paglalakbay upang tuklasin kung paano ang relihiyon at edukasyon bilang bahagi ng mas malawak na mundo ng mga ideya. Tunghayan natin ang kwento ni Venice na punong-puno ng katatagan, pag-asa at hindi matinag na paniniwala. Noong araw ng linggo, nabigyan kami ng pagkakataon upang magtungo sa simbahan kung saan naglilingkod si Venice. Nasaksihan namin siya bilang isang worship leader sa mismong araw na iyon. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Pupurihin ko kayong araw-araw at ito'y gagawin ko magpakailanman. Amen. I came from a religious family talaga, even before. Hindi ako Christian before. I mean, Roman Catholic talaga yung ko. So, that time din, talagang, consistent na ako, na pupunta talaga sa church. Relationship mo to God, paano naging sentro siya ng buhay? Naging center siya. Kasi siguro dun sa character ko na gusto ko siya yung mag-lead ng buhay ko. Kasi parang na-realize ko, may comparison before na nakilala mo siya but then may kulang. Sa ngayon na unti-unti mo na siya nakikilala, may kulang. So, dun ko na-realize, I have to put God as the center of my life. Kasi yung presence niya, pag nandun siya sa buhay mo, iba yung galaw na takbo ng buhay mo when yung circumstances na hindi mo ma-meet, may peace ka pa na nararamdaman. Tapos yun. Kaya I decided to put God as a center of my life. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala. Ito ay isang paglalakbay. Para sa marami, ito ang pinagmumula ng lakas sa mga sandali ng pag-aalinlangan at nagsisilbing gabay sa gitna ng mga hamon. Like what I said earlier na, ayun nga, as a Christian, sabi nga ni Pastor kanina, di ba? Hindi tayo makakatakas sa problema, lahat naman makakaranas ng problem. But then, as a Christian, hindi siya based on religion, but based on the relationship that you have with God. So, mas positive mo siyang makikita, hindi ka masyadong nakatingin sa negative side. Mas ako siguro sa character ko, mas nakatingin ako sa positive side. Lalo na ngayon, mas nakikilala ko kung gaano ka-consistent si Lord na tulungan tayo araw-araw. Naikwento rin ni Venice na sa pamamagitan ng kanyang malalim na pananampalataya na ibabahagi niya ito sa mga taong nakapaligid sa kanya. Experience ko na yon, hindi siya intentional Hindi siya intentional na shinare ko yung word of God sa iba. But then, sila mismo yung nakita na Jesus is living in me. Lalo na yung nagka-work ako. Lagi nila akong inaano na, ikaw na mag-lead ng prayer. Ang kanyang simpleng kilos at pananalig ay naging inspirasyon upang mas mapalapit ang iba sa Diyos. One time, may lumapit sa akin na ka-work ko. Sabi niya, Venice, pag-pray mo naman ako. Kasi parang may burden sa life niya. Parang hindi mo siya ina-expect, hindi mo siya intentional na sinishare. Pero kusa na nag-work, na nakikita nila yung reflection ng buhay. Parang gano'n. Sa kanyang araw-araw na pamumuhay, ibinahagi ni Venice ang kanyang mga gawi sa pagpuri sa Diyos. Usually, every year, before mag-sleep, nagbabasa ko naman. Kasi usually, dami na techie na ngayon, madaming ways para mag-connect kay Lord. So, yun, may Bible app kami. At then every Sunday, meron din kami Bible study. So, dapat consistent yun kasi, syempre, since kami, nag-lead sa congregation, dapat kami nag-feed din na Word of God. Naibahagi rin ni Venice na nasubok ang kanyang pananampalataya noong pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho.
ano kasi ako, nung nag-work ako, work student ako noon. Tapos, kailangan ko na mag-OJT. So, kailangan ko tumigil sa work kasi kailangan ko makafocus sa OJT. Nagkaroon ako ng fear kasi that time, parang hindi pa masyadong naka-recover sa pandemic. Ako lang yung nagbigay ng source of income or source of support sa family ko financially. Yun, natakot ako kasi anong magagawin ko? Pag itigil ako dyan, tapos mag-proceed ako sa OJT, wala mag-support sa family ko, pilay kami. Sa gitna ng pagod at pag-aalinlangan, nakakita siya ng lakas sa isang simpleng Facebook post na tila ipinadala ng Diyos para ipaalala sa kanya na hindi siya For nag-iisa. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Parang, nag-strike sa mind ko, man. Parang, may plano si Lord sa buhay ko. Ay, ilalat go ko yan, but then, I know na hindi niya ako pababayaan. Sa pagtatapos ng maikling pakikipagpanayam kay Binis, nag-iwan siya ng mensahe para hindi lamang sa mga kapwa niya batang babae, kundi para sa lahat ng tao sa mundo. Actually, this message is not just for all women, but to all people na kailangan marinig tong message na to. Kasi, hindi na siya for women specifically, na you have to trust God's timing and plans are God's timing and plans are always perfect. So, even when you don't understand it, you have to hold on to it sa mga promises na sa atin. And remember that you're never alone. And in your journey, trust that God is with you, and even when the path isn't clear, He's guiding you towards your purpose. Faith, trust the process, and hold on to God's promises. Yun lang. Para sa milyon-milyong estudyante, ang landas patungo sa mas mataas na edukasyon ay puno ng puyat, maagang umaga at pagsasabay ng eskwela at trabaho para sa mas magandang kinabukasan. Kilalanin si Shahana, isang estudyanteng ang kwento ay hindi lang tungkol sa mga grado, kundi tungkol sa pagsisikap, determinasyon at hangaring makamit ang higit pa. I'm Shahana Jane Arnasan, 24 years old, and I'm a working student. I'm working at McDonald's, Marcos Alvarez. Work ako is 6 hours every day after school. Related siya sa hospitality management since I'm taking Bachelor of Science of Hospitality. Naikwento rin ni Shahana ang dahilan kung bakit niya pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. May I know the reason why you choose to work while studying? Financial problem para sa family, and gusto ko kasi makapagtapos ako ng pag-aaral. Para kay Shahana, sanay na siya sa pag-a-adjust at pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Balancing work and study can be challenging. How do you manage your time between school and work? Kapag-adjust naman na ako since first year, working student na ako, and nakakapag-adjust ako by doing, minsan kapag may mga kailangan tapusin sa schoolwork, mag-a-adjust ako ng oras para sa trabaho, makikipagpalitan ako sa mga ka-work ko. Malaki rin ang pasasalamat niya sa kanyang pinagtatrabahuhan na lubos na nakakaunawa sa kanyang sitwasyon bilang estudyante. Yung McDonald's, friendly student talaga siya. May mga pagkakataon talaga na sila talaga yung mag-a-adjust, hindi kami yung mag-a-adjust para sa kanila since understanding naman sila when it comes sa school namin. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa mga hindi magandang salita mula sa iba. So far, may mga nagiging problema talaga, may mga hindi talaga nakakaintindi ng professor since mag-aano sila, may mga mas maririnig ka talaga sa kanila na gusto mo maging working student, dapat responsable ka. Sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niya itong inspirasyon upang mas tumibay at ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Pero nakapag-adjust naman na ako since tama naman talaga, pinili ko yung sitwasyon ng maging working student. So, kailangan responsible din ako sa sa time ko. Ibinahagi ni Shahana na ang kanyang inspirasyon sa pagsusumikap na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho ay ang kanyang pamilya.
yung family ko, naiyak. Naiyak totoo. Yung family ko siguro kasi marami kasi kami magkakapatid, and then yung parents ko kasi ayaw talaga nila ako pag-aralin ng college since hindi naman daw talaga nila kaya. And ako talaga yung nag-decide na mag-working student kahit mahirap kasi gusto mo makapagtapos. Kaya naging a regular student din ako kasi nag-stop ako ng 1 year para mabigay kay mama yung mga pangangailangan, ganyan. Tapos, kaya yun, naisipan ko na rin kasi talaga mag-working student. Kasi parang yun yung mas makakabuti sa akin. Kahit na alam ko yung mga magiging kalalabasan, mahirap talaga sa oras, mahirap. Sila ang nagbibigay sa kanya ng lakas at dahilan upang ipagpatuloy ang laban para sa mas magandang family talaga yung kinabukasan. naging motivation ko. Then, sarili ko na lang din talaga kasi may pangarap talaga ako makapagtapos ako. Umabot din si Shahana sa punto na napaisip siyang itigil ang pagtatrabaho dahil sa bigat ng mga Especially responsibilidad. nung OJT ako ng second year. Kasi dapat pala ko sana mag-leave for lang, kahit sa 300 hours lang na matatapos. Pero hindi ko talaga ginawa kasi pag tumigil ako sa pagtatrabaho, mas mahirapan ako makapag-adjust sa financial. So syempre, mahalaga sa akin yung pagtatrabaho. Syempre sa McDo kasi kapag hindi ka nagtrabaho, wala ka talaga sasahurin. Yung leave doon is parang hindi naman bayad. Ayan. So, ayun, nung OJT days, grabe, sobrang dami kong ginagawa noon. Siguro duty ako sa McDo 6 p.m. to 12 a.m. Tapos mag-OJT ako sa hotel na pinag-OJT-han ko alas 5 ng madaling araw. Gayunpaman, naalala niya ang kanyang mga pangarap at ang inspirasyon mula sa kanyang Dahil pamilya. doon, yun talaga yung nagpatatag sa akin. Parang kahit puyat, kahit minsan walang kain, kinaya naman. Yes, meron Naibahagi mga niya na support malaki ang dun sa naitulong ng McDonald's. suporta Pero na syempre, natatanggap hindi niya mo mula sa naman mga lahat taong makukuha yung nakapaligid support sa kung hindi mo kanya. pagtatrabahuan eh. So, lahat naman na nakukuha namin, pinagtatrabuhan namin. Binahagi ni Shahana na ang plano niya pagkatapos ng pag-aaral ay maging manager sa kanyang pinagtatrabahuan. Ito ang kanyang pangarap at layunin na patuloy niyang pinagsusumikapan. So, marami akong plano sana kapag makapagtapos ako. Unang plano ko talaga, mag-managerial sa McDonald's since ang McDonald's naman nagbibigay sila ng opportunity sa mga crew nila kapag ka-graduate, kinukuha nila as managerial. So, ayun talaga yung plan Sa A. pagtatapos ng pakikipagpanayam kay Shahana, nag-iwan siya ng mensahe sa kanyang kapwa working student. Ang ma-advise ko lang sa mga working student, dapat umanap sila lagi ng motivation. Especially family, dapat yung maging motivation nila and yung sarili din nila para matapos nila yung ganitong journey. Kasi hindi talaga madali maging working student. Ibabalance mo yung oras mo, yung mga kailangan mo gawin. Siguro yun, ma-advise ko lang, humanap sila ng motivation na titignan talaga nila simula ng gawin nila yung ganong sitwasyon. Sa isang mundong puno ng iba't ibang pananaw at ideya, ang kwento ni Nabinis at Shahana ay patunay na ang pananampalataya at edukasyon ay hindi magkahiwalay, kundi magkaakibat. Sa bawat pagsubok, natutunan nilang magtiwala sa Diyos at magsikap para sa kanilang mga pangarap. Sa paglalakbay nila sa buhay, nakikita natin na sa kabila ng mga hamon, may pag-asa at may liwanag. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon na sa bawat hakbang may pananampalataya at lakas na magdadala sa atin patungo sa mas maganda at mas matagumpay na bukas.